Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw ng Sabado, October 11, 2025. Pag-usapan natin itong si pasaway na si Congressman. Itong si Quezon City Representative Bong Suntay. Siya po ay binatikos sapagkat huling-huli po siya sa camera. Anong ginagawa? Nagbi-vape mga kababayan. Okay lang sana kung sa smoking area. Pero alam nyo ba kung saan nagbe-vape? Doon mismo sa plenary deliberations. Doon mismo sa sa kanilang sa plenaryo. During the proposed 6 trillion national budget for 2026. Hindi po nakatiis si Congressman. Hindi niya man lang nahintay na matapos yung deliberation. O kaya naman dapat lumabas siya sa diyan sa plenaryo, umalis ka muna. Meron naman siguro kayong smoking area diyan sa House of Representatives, pero hindi niya po natiis. At talagang humit-hit. Etong si Congressman, Congressman tuloy yan. Sasabihan kitang Congressman eh. Si Congressman. Hindi niya na inisip yung mga katabi niya. Kasi di ba sabi nila, mas masama yung usok na nalalanghap nung mga katabi mo kaysa sa'yo. Di ba? So itong si Suntay, ito DDS po ito mga kababayan Isa po ito dun sa kumontra na bawasan yung budget o yung 2026 budget ng Office of the Vice President. So ito po ay Maka Duterte. Bakit kayo mga Maka Duterte, mga pasaway? Bakit ganyan, no? Bakit wala kayo sa ayos? Tingnan nyo, si Robin Padilla ganyan din. Si Robin Padilla naman, habang nagsasalita si Rapi Tulfo, siya naman nagsusuklay ng bigote. Nagsusuklay ng bigote. At mayroong mga instances na itong si Marilyn Rodriguez, asawa ni Robin Padilla, doon mismo sa loob ng opisina, doon sa opisina ni Robin Padilla sa Senado, tawag dito? Ano ba tawag doon? Yung glutadrip. Naka-live pa. Nag-glutadrip sa loob ng Senado. Sabi, hindi din naman sa plenaryo, hindi sa hall, kundi doon mismo sa opisina ni Robin Padilla. Pero anumang sulok ng mga opisina nyo sa House of Representatives maging sa mga opisina, yan po ay pag-aari ng gobyerno. So mahiya naman kayo. Ang kakapal naman ng mga face ninyo. So etong si Congressman, pasaway, hindi na po natin talagang, kitang-kita mo naman eh. Ito pa, tingnan po natin yung detalye. Ano ba talaga nangyari? Okay. Ito nga, si Quezon City Representative DDS Congressman na si Bong Suntay ay huling-huli po sa kamerang nagbe-vape during plenary deliberations. At sa viral video, itong si Suntay ay umano'y nagpa-puff, umihitit ng look like an electronic cigarette while seated behind Davao City Representative Isidro Ungab, o yung tropa niya si Ungab, who was defending the budget of the Office of the Vice President. Sabi ni Palsis, so to the HOR and Speaker Boji D, nagtanong siya, pwede po ba mag-vape sa plenary? Parang hindi yata ito magandang halimbawa sa mga kabataan. Sabi ni Palsis, itong vaping industry ay nagpo-promote ng e-cigarettes as a safer alternative daw sa traditional tobacco. Pero ayon sa kanya, itong vapes ay still carcinogenic and come with lot of risk too. So, kasi alam niyo mga kababayan, dati naninigarilyo ako. Pero salamat sa Diyos na natigilan ko na. Pero yung vape, nasubukan ko rin pero sandali lang. Alam niyo ba yung juice? Amoy na amoy nicotine. So talagang meron po talagang nicotine. So meron pong risk yan. Kaya sabi tuloy ng ating mga kababayan, dapat itong unprofessional conduct inside the chamber, dapat ay mag-file itong kanyang mga kasamahan ng ethics complaint laban nga dito kay Congressman. Congressman Pasaway.
Sabi nga nung isa, ganyan kawalang kwenta mga mambabatas dito sa Pilipinas. Biruin mo, nadamay pa yung ibang congressman. Kung hindi naglalaro ng games, ngayon naman nagbe-vape. yung isa kasi, nakita naglalaro ng games. Yung isa naman, nanonood ng talpakan, mga kababayan. Online sabong. Anong klase mga congressman ito? Kung hindi naglalaro ng games, kung hindi nanonood ng talpakan, ito naman nagbe-vape. Ano ba namang klase mga mambabatas natin? Ang sabi, ito raw ay wala sa lugar at nagpapakita ng lack of discipline at parang feeling entitled. Ito mga kababayan, panoorin nyo Ito yung video. Kasi parang sabi niya hindi raw siya nagbe-vape Pinasinungalingan niya Pero tingnan niyo, panoorin natin ito ng budget ng opisina Ito ng siya. Office of the Vice President. Despite the drastic reductions for Madam Speaker. Hit pa. Ayan. Namoy-amoy pa Ayan mga kababayan. Then have an explanation. Yes, Madam Speaker. The VP has Ayan, been deducted 2 times already in 2024 and 2022. Ayan, naka-ready na siya mga kanak. Ganyan Hihitit na yan. Hitit na, Kong. Ayan. Hindi naman ballpen yan Kasi kung ballpen yan, ba't sinusubo mo? Ayan na. Sumimple. Oops. Antibay Parang hinihigop yung usok. Sabi niya kasi wala namang usok Ibang klase. So, ibig sabihin, yung usok dinidiretso mo sa baga mo. Wala naman may pakialam sa'yo kung masunog baga mo. Ang lang, hindi po, wala po sa lugar. Wala po sa lugar. Ayan wala po sa lugar, congressman. Parang bad example ka pa wala naman daw usok Inaamoy-amoy pa niya Di ba? So, yan mga kababayan. Wala naman daw usok. Kaya hindi naman daw masama. Yan ang paninindigan ni congressman. Ano ba naman yan? Ano ba nangyayari dito sa ating bansa? Mga pasaway, mga congressman, mga mambabatas, kayo pa naman ang tinatawag namin honorable. Di ba? Honorable congressman, honorable senators, tas mga pasaway kayo. Mga tulongges ka. Ibang klase talaga. Ginawa niyang tambayan lang yung ginawang tambayan lang itong plenaryo. Very chill and relax. Parang walang seryosong pinag-uusapan ng House. Alam ko, bawal ang smoking sa House of Representatives under Section 98 of its rules. Ang vaping ba, hindi bawal? Ang daming nanood nun. Lalo na mga DDS dahil dinidefend ni Kong Ungab ang budget ni Sara Duterte. Ano na lang ang matututunan ng mga nanonood. Ayan mga kababayan Pero sabi nito, meron nga nagtanggol. At sabi niya, yung nakita daw na hawak ay hindi raw vape. Yun daw ay Breath Easy. A natural and safe breathing exercise device used for calming and proper breathing. It has no chemicals, smoke, or batteries and is not used as vape or cigarette. Ayan ang sabi. Ayan mga kababayan yung litrato. Pakita natin. Pwede ko ba palakihin to? Hindi. So ayan mga kababayan, hindi naman daw yan, hindi naman daw vape yan. Pero ba't inaamoy niya? Yung humihinga siya sa ilong. Tingnan nga natin, balikan natin. Ito, si congressman. Tingnan nyo nga, maigay mga kababayan. Ayan Inaamoy-amoy niya pang ganun So, kung breathing lang yon device, dapat nandito sa bibig. Tapos, ganun siya. Pero ba't inaamoy-amoy niya? Di ba? At tingnan natin, tingnan natin. Ito. Ayan na naman Ayan. Dali na Kong, bilisan mo. Ayan.
Ayan. Oh. Oh. So, sa tingin ninyo mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Tama ba itong tama ba itong sinabi nung isang nag-comment? Okay? O yan o. O sabi ni Kong hindi naman daw yan vape. Ito mas maliwanag mga kababayan, tingnan nyo. Sabi ng iba naka-breath easy daw. Hindi naman daw talaga vape kasi walang usok. Ayan o. Okay. Ayan mga kababayan. Dito po sa Batang Manila to ay patas tayo O kung sinasabi niya na hindi yan vape kasi wala ngang usok. Parang hindi niya naman hinihigop. O baka breath easy nga yan. Di ba? Oh. So, ayan mga kababayan, yung ginawa ni Kong. Pero sabi rito na stress si Kong. Kong Bong Suntay, nahuli ka habang hinihipak sa gitna ng pandinig na BP budget. Ayan mga kababayan. Kayo na po ang humusga kung eto bang si Kong ay nag-vape o nag-breath easy. Ayan mga kababayan. Ha? Ayan o. Si Kong Bong Suntay. Talaga ating mga kababayan, talagang ang gagaling talaga tumingin kapag may mali ka. Kaya kayo mga congressman, dapat maiingat kayo sa lahat ng kinikilos ninyo Kasi kung ito man ay hindi ka man na nag-vape at na-misinterpret, talagang papansinin ka. Titingnan ka ng ating mga kababayan. So sa susunod, dapat mag-iingat po kayo sa lahat ng inyong ginagawa. Huwag na kayong manood ng mga maglaro ng mga laro-laro ng Plants and Zombies o kaya wag na kayong magnood-nood ng talpak-talpak. Sabi, hindi naman daw siya nagtatalpak, nanonood lang. Kasi ito naman, nagbe-vape daw. Pero sabi ng iba, nagbe-breath easy. So, bahala na kayong maghusga mga kababayan kung ano talaga ang ginagawa nito ni Congressman. At ito bilang pagtatapos, ito raw si Mon Ilagan ay ang bagong PCO Undersecretary replacing Atty. Claire Castro. Ayan mga kababayan. So dahil dito sa post na ito, sabi tuloy ng iba, ibig sabihin ba bagong Justice Secretary si Atty. Claire Castro? Mismo si Atty. Claire Castro nagsabi, hindi po totoo na siya po ay tinitingnan bilang DOJ Secretary. Kahit dun sa listahan ng lumabas yung 5 at ang pagpipilian, wala naman si Atty. Claire Castro doon. Hindi ibig sabihin na etong si Mon Ilagan ay gagawing bagong PCO Undersecretary, papalitan agad si Claire Castro kasi hindi naman po iisa ang USEC sa isang ahensya ng gobyerno. Marami pong USEC yan. Secretary, Assistant Secretary. Alam ko, Assistant Secretary, hindi lang isa yan Diba? Assistant Secretary for Finance, Assistant Secretary for Administration, Assistant Secretary for Operations, parang ganun yan So ganun din yung Undersecretary, marami. Hindi lang isa. So, wag po kayong basta maniniwala agad na papalitan niya si Atty. Claire Castro. Baka makakasama niya si Atty. Claire Castro. Di ba? So, hindi po totoo kasi mismo si Claire Castro nagsabi hindi po totoo. Dininay niya na siya ang susunod na Justice Secretary. So, hindi nga niya alam. Sabi niya, hindi po natin alam kung saan nagsimula yan. So, wala pong katotohanan yan. Wala pa yung nabibigay na detalye. Mayroon mga shortlist na nakalista pero hindi kasama si Atty. Claire Castro. Na pwede naman Pero sa tingin ko mas maganda diyan siya sa PCO. Maganda yung trabaho niya sa PCO, talagang maraming nagagalit sa kanya. So ibig sabihin kapag marami nagagalit sa iyo, ibig sabihin effective ka. 'Di ba? Kasi kung wala nagagalit sa iyo, wala lang. The fact na marami nagagalit sa kanya ng mga DDS, ibig sabihin effective na undersecretary o pa-press officer etong si Claire Castro. So, sa tingin ko, hindi naman papalitan si Madam Claire Castro dyan sa PCO. Although mas mataas at mas mabigat yung trabaho bilang DOJ Secretary, merong mas magandang humawak ng posisyon bilang Department of Justice Secretary.
So dito lang muna si Madam Claire Castro sa PCO. Boldjakin niya muna yung mga mga dapat boldjakin na mga Duterte supporter sa yung mga yung mga obstructionist. Okay, so yun lang po mga kababayan. Tungkol dito kay kay Congressman, kayo na po umusga. Siya ba ay talagang nagbe-vape? O siya ba ay gumagamit ng parang breath, easy breath, breath easy na device. Okay, so ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.